Para sa pagpapatuloy. Makahanap ng layunin sa buhay. Ang apat na bayani ay inanyayahan ng hari sa isang piging pagkatapos ng digmaan. Sa kalagitnaan, maingat na pinuna ni Moltke si Naofumi sa bayani ng Sibat. Bilang resulta, ang bayani ng Sibat ay muling namali ang interpretasyon kay Naofumi, sa pag-aakalang tinetrato niya si Raftalia ng kahindik-hindik dahil siya ay ginawang alipin ni Naofumi. Ang bayani ng Sibat ay nag-aalok ng tunggalian kay Naofumi, at kung ang bayani ng Sibat ang mananalo, tatanggalin ni Naofumi ang tato ni Raftalia. Hindi pinapansin ni Naofumi ang pang-aasar ng bayani ng Sibat nang magpadala ang hari ng isang tao na humarang sa kanya, at pilitin siyang makipaglaban sa bayani ng Sibat. Magsisimula ang tunggalian, at ang pag-atake ng bayani ng Sibat ay ipinagtanggol ni Naofumi. Ngunit ang lakas ng strike ni Naofumi ay hindi sapat upang madaig ang bayani ng Sibat. Si Naofumi, gayunpaman, ay naglabas ng ilang mga halimaw ng lobo mula sa kanyang balabal. Kahit na hindi matatalo ang bayani ng Sibat sa mga pag-atake ng mga nilalang na ito, maaari siyang mapahamak. Nang ang bayani ng Sibat ay nakulong sa likod ng isang spherical na kalasag ni Naofumi gamit ang isang kulungang spell, hindi niya nagawang ipagtanggol ang sarili at tuluyang nakulong sa bitag. Biglang nag-spell si Moltke sa puntong ito para atakihin si Naofumi ng lihim. Nakahanap ng pagkakataon ang bayani ng Sibat, at nanalo sa tunggalian. Tutol si Naofumi sa hari, ngunit nagulat siya nang malaman na si Moltke ay anak ng hari. Itinalaga ng hari ang bayani ng Sibat bilang panalo, at pagkatapos ay nagpadala ng isang tao upang alisin ang tato ni Raftalia. Lubhang nasaktan nito si Naofumi, na nag-aakala na walang pag-aalinlangan na si Raftalia ay tatalikod sa kanya tulad ng iba. Gayunpaman, tumanggi si Raftalia na gawin ito, at kusang loob na nagpa siya na manatili kay Naofumi. Labis na naantig si Naofumi kaya niyakap nila ni Raftalia ang isa't isa ng mahigpit, na nangakong hinding-hindi maghihiwalay. Ang hari ay sinadya upang gantimpalaan ang apat na bayani pagkatapos ng pagkumpleto ng waves, ngunit hindi niya ibibigay kay Naofumi ang kanyang bahagi. Sa kabutihang palad, ang panloloko ng Sibat na bayani sa labanan ay nalantad ng parehong bayani ng espada at bayani ng pana, na napansin na hindi tinatroto ni Naofumi si Raftalia ng hindi patas. Nakita rin nila si Naofumi na nagtatanggol sa mga taga-nayon. Tinutulungan nila si Naofumi na makakuha ng pera na nararapat sa kanya. Pagkatapos umalis sa palasyo, pumunta sila sa tindahan ng mga ngalakal ng alipin, kung saan muling pinaayos ni Raftalia ang kanyang magic tattoo na nagpapakilala ng tiwala. Kasunod nito, ginagamit ni Naofumi ang award na pera upang bayaran ang mga ngalakal ng alipin para sa isang magic egg. Maraming iba't ibang mahiwagang alagang hayop kahit ang malalakas na alagang hayop tulad ng mga dragon ay maaaring mapisa mula sa mga mahiwagang itlog. Sa kasamaang palad, ang Philolial, isa pang makapangyarihang mahiwagang alagang hayop ang napisa mula sa mahiwagang itlog ni Naofumi, sa halip na isang dragon. Pinangalanan ni Naofumi ang Philolial na Philo, at dinadala siya sa mga pakikipagsapalaran mula noon. Habang mabilis na lumalaki si Philo, malapit na siyang sakyan ni Naofumi sa mga pakikipagsapalaran. Sa araw na ito, naglalakbay si Naofumi sa isang nayon na ibinigay ng hari sa bayani ng Sibat. Ang bayani ng Sibat ay naniningil ng malaking halaga ng buwis, na nagpapahirap sa mga lokal. Sa pagsisikap na makaganti sa bayani ng Sibat, hinarap din siya ni Naofumi. Sa halip na labanan, sumasali sila sa mga riding contest sa pagkakataong ito. Kung mabigo ang bayani ng Sibat, kailangan niyang sumuko sa nayong ito. Ang mount ng bayani ng Sibat ay isang dinosaur, at sa palagay niya ay dapat na mas mabilis ang kanyang dinosaur kaysa sa Philolial ni Naofumi. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsisimula ng karera, ang Philolial ni Naofumi ay nagpapanatili ng pangunguna sa mas mabilis na takbo. Kaya, nagpadala si Moltke ng mga tropang salamangkero upang makagambala kay Naofumi gamit ang mga mahika sa daan. Ngunit sina Naofumi at Philo ang nanalo pa rin sa huli, salamat sa kanilang lakas. Ang mga taga-nayon ay nagbigay kay Naofumi ng isang karwahe bilang tanda ng pagpapahalaga sa pagtatanggol sa kanilang nayon sa pamamagitan ng pagtalo sa bayani ng Sibat. Para makapagnegosyo siya sa iba't ibang lugar, pinayagan ni Naofumi si Philo na hilahin ang karwahe. Lalong nagulat si Naofumi nang makitang si Philo ay naging isang batang babae na may pakpak nang magising siya ng umagang iyon. Si Philo pala, na nagtataglay ng mas makapangyarihang mahiwagang kakayahan at maaaring magbagong tao ay ang reyna ng Philolial. Kailangang mahanap ni Naofumi si Philo ng ilang kakaibang damit, dahil napakalaki ng pagkakaiba ng kanyang anyo ng tao at ibon. Kung hindi, ang damit ni Philo ay mapupunit kapag siya ay naging isang Philolial mula sa isang tao. Ang sastre ng tindahan ng damit ay maaaring lumikha ng mga outfits na maaaring baguhin upang umangkop sa hugis ng katawan ng tao, ngunit siya ay kulang ng ilang mga materyales, kaya si Naofumi ay dapat pumunta sa dungeon upang makakuha ng mga supply sa mga materyales ng damit ni Philo. Nakatagpo siya ng ilang mga taong may sakit sa kanyang paglalakbay. Sa kabutihang palad, matutulungan ni Naofumi ang mga pasyenteng ito, dahil may kapasidad siyang pataasin ang mga epekto ng gamot. Bilang resulta, nakakuha si Naofumi ng isang matatag na reputasyon.
Natutunan din ni Naofumi ang sining ng pagtatrabaho sa mga diamante mula sa isang nagbebenta ng hiyas. Bilang karagdagan, ipinaalam ng nagbebenta ng hiyas kay Naofumi na ang mga bagay na kailangan niya ay maaaring matagpuan sa isang dungeon. Kaya nakipagsanib puwersa si Naofumi sa isang mangkukulam, at pareho silang pumasok sa dungeon. Si Naofumi ay dumating sa isang malakas na halimaw dito, at siya at ang kanyang mga kaibigan sa huli ay nagtutulungan upang talunin ito. Hiniling ni Naofumi sa sastre na tumulong sa paggawa ng damit ni Philo nang mayroon na siyang mga kinakailangang materyales. Sa halip na mapunit, ang outfit ay nagiging bow ornament kapag si Philo ay nagiging philolial. Nalaman ni Naofumi nang hindi inaasahan na ang isang nayon ay nangangailangan ng maraming herbicide habang siya ay naglalakbay. Bumili siya ng maraming herbicide upang ibenta sa nayon. Habang bumibisita si Naofumi sa nayon, natuklasan niya na ang suliranin ay mas malala kaysa sa kanyang inaasahan. May mga halimaw na katulad ng halaman na umaatake sa mga residente sa lugar. Si Naofumi at ang kanyang mga kaibigan ay nakikipaglaban sa mga halaman. Natuklasan nila na ang mga halaman ay mahirap sirain sa simula, dahil sila ay mabilis na nakabawi mula sa pinsala. Pagkatapos, napagtanto ni Naofumi na maaari rin siyang gumawa ng mga herbicide, mas mahusay na gumagana sa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga epekto nito. Nagagawa nilang sirain ang mga halaman, at protektahan ang nayon sa paggamit ng mga herbicide. Dumating sila sa isang lungsod na maraming mainit na bukal. Dahil sa murang edad ni Philo, mahusay siyang inaalagaan ni Naofumi. Inaalagaan ni Naofumi si Raphtalia sa ganitong paraan noong hindi pa siya dalaga. Naiinggit si Raphtalia dito, at sinubukang makuha ang atensyon ni Naofumi. Nagpasya si Raphtalia na hanapin ito, at iharap ito kay Naofumi matapos malaman na mayroong isang gemstone sa kagubatan ng kapitbahayan na perpekto para sa mga magkopol. Nagkataon, nalaman ni Philo na ang isang masarap na itlog ng ibon ay matatagpuan sa nakapalibot na kakahuyan, at nais niyang bigyan si Naofumi ng sangkap na ito. Kaya't magkasamang pumunta ang dalawa sa kalapit na kagubatan. Nang nahanap na nila ang hiyas at itlog ng ibon, inaatake sila ng halimaw na baboy ramo. Ang itlog ng ibon at hiyas ay sinisira ng halimaw na baboy ramo, na labis na ikinagalit nila. Kaya naman, magkasamang pinatay ng dalawa ang halimaw na baboy ramo, at ipinagpalit ang katawan nito sa isang malaking pabuya. Bumili sila ng regalo para kay Naofumi gamit ang pabuya, na labis na ikinatuwa ni Naofumi. Bumisita si Naofumi sa isang nayon pagkatapos. Halos lahat ng tao sa lugar na ito ay nahawaan ng salot. Habang si Naofumi ay may hawak na gamot, marami sa mga taga-nayon ang gumaling pagkatapos na bilhin ito mula sa kanya. Gayunpaman, ayon kay Naofumi na nagbibigay ng gamot, nagpapabuti lamang ng ilang kalusugan ito sa mga taga-nayon. Upang ganap na maalis ang sakit, kailangan din niyang pigilan ang pinagmulan nito. Ipinaalam ng lokal na doktor kay Naofumi na habang pinatay ng bayani ng espada ang isang kalapit na dragon noong isang buwan, hindi niya nagawang alisin ang bangkay ng halimaw. Ang bangkay ng dragon ay naglabas ng makapangyarihang lason habang ito ay nabubulok. Ngunit ang mga taga-nayon ay hindi nangahas na itapon ang bangkay, dahil maraming mga halimaw sa pugad ng dragon, na sa wakas ay nagdudulot ng salot. Bumisita si Naofumi sa pugad ng dragon pagkatapos malaman ang tungkol dito. Hindi niya inaasahan na gumagalaw ang bangkay ng dragon. Nang naging zombie ang dragon, sinalakay ng namatay na dragon si Naofumi. Habang sinusubukang iligtas si Naofumi, si Philo ay nilamon ng zombie na dragon. Sa unang pagkakataon, galit na galit si Naofumi kaya na-activate niya ang isang bagong talento na tinatawag na Cursed Shield. Kapag ginamit ni Naofumi ang kakayahang ito, maaari siyang magpakawala ng mapangwasak na mga pag-atake, ngunit dumaranas ng pansamantalang pagkabaliw. Ginagamit ni Naofumi ang Cursed Shield para makapinsala sa zombie dragon bago mabawi ang kanyang kamalayan sa mga bisig ni Raphtalia. Dahil sa pakikipag-ugnayan niya kay Naofumi, nagkasumpa si Raphtalia. Buti na lang at buhay pa si Philo. Nahanap niya ang Magic Stone sa tiyan ng zombie dragon, at pagkatapos kunin ang Magic Stone, namatay ang zombie dragon. Tinapos ni Naofumi ang salot, ngunit nagkasakit si Raphtalia mula sa sumpa. Si Naofumi ay kailangang bumili ng banal na tubig mula sa simbahan ng lungsod, upang magamot ang sakit ni Raphtalia. Bago umalis sa nayon, iniaalok ni Philo ang Magic Stone ng zombie dragon kay Naofumi, na sumisiksik nito at nakakuha ng isang malakas na kasanayan sa pag-atake. Nakatagpo ni Naofumi at ng kanyang mga kasama ang isang batang babae habang naglalakbay sila pabalik sa kabisera. Talagang hinahangaan ng dalagang ito si Philo. Nang malaman niyang maaaring maging tao si Philo, lalo siyang natuwa. Nalaman ni Naofumi na ang maliit na batang babae, si Melty, ay nahiwalay sa mga gwardya ng pamilya sa kanyang pagbabalik sa kabisera. Kaya, nagpasya si Naofumi na samahan si Melty sa kabisera. Naging malapit na magkaibigan sina Melty at Philo. Nasanay na si Melty na magpahinga sa mga balahibo ni Philo sa gabi. Hindi nagtagal, natapos na ang paglalakbay, at bumalik si Naofumi sa kabisera kung saan siya nagpaalam kay Melty, at dinala si Raphtalia sa simbahan.
Kahit na hinahamak ng mga miyembro ng simbahan si Naofumi, pinagbibilhan pa rin nila siya ng banal na tubig sa pagsisikap na pagginhawa